Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Walang iba kundi kayo yon. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, ang teacher mo ngayong araw na ito para sa ating lesson. Ready ka na ba na mag-aral? Taas nga ang kamay! Very good! Aba, ang bilis magtaas ng kamay. Tingnan ko nga, tayo nga kayo. Naku! Aba, nakakaingit naman, kayo ay tumangkad na, sana all. Sabi nga nila, very good yan, mas maganda lumalaki ng mabilis ang mga bata kapag kumakain ng masustansyang pagkain at umiiwas sa junk food. Naku, maraming nangingiti. Parang maraming mga kakakain pa lang ng junk food. O bawas-bawasan yun ha, mas dagdagan ninyo ang pagkain ng gulay. Okay, bago tayo magsimula sa lesson natin ngayong araw na to, may laro tayo. Gusto niyo ba maglaro? Taas ang kamay. Ayun, very good. Ang ating laro ngayon ay show me o ipakita mo sa akin gamit ang iyong telebisyon. O kaya pwede rin sa radyo, pakita niyo sa nanay at sa tatay ninyo kung tama itong instruction ko ha. At nasasabi, nakikita ng mga kasama ninyo yung papadala ko o show me o bring me. Yan ha. So dapat meron kayong kasama sa bahay para sila magsasabi, correct, tama ang instruction na sabi sa'yo ni Teacher Jo. Okay, ready ka na? Ready ka na? Ako ready na. Ako excited na ako. Una, bring me o show them o show to your parents o yung mga kasama mo sa bahay. Pakita mo sa kanila ang family picture ninyo. Game! Patingin nga. Ayun, very good. Ba, ang kikit niyo naman dyan. Anong shape ng picture na yan? Anong hugis? Tama, hugis, parihaba o rectangle. Very good. Okay, kung kayo ay tama sa unang question na yan, meron na kayong 1 point. Okay, next question. Bring them or show me ang isang tabo. May tabo ba kayo sa bahay nyo? Dali, punta sa bahay nyo. Ayun, may mabilis kumilos. Nakuha ang tabo. Anong kulay ng tabo na yan? Aba, ang ganda. May kulay pula, may kulay blue, green, white. Wow! Yellow.
dami namang tabo. Kung tama ang inyong dala. Yung iba nagdala ng baso, hindi naman yan tabo. Yan, kung tama ang inyong dala, meron na kayong 2 points. Kung parehas ang point ninyo kanina, tama kayo parehas. O 1 point kung ngayon lang kayo nakakuha ng tamang sagot. Ikatlong tanong, gusto niyo pa ba? Gusto niyo pa ba? Okay. Next question. O next, bring me. Dalhan niyo ako ng payong. Nasaan ba yung payong? Nako, ginamit ng lola, lumabas. Aba, mayroon. Ayan, ang dami. Ang daming makukulay na payong. Very good. Payong po ba yung dala-dala nila? Oh, payong daw. Tama. Okay, kung tama kayo sa 3, meron na kayong 3 points. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Very good. Yay! Last question. Okay, last instruction. Magdala ng something, magdala ng bagay na kulay pula. Bilis! Okay, very good. Aba, ang dami. Aba, winawagay pa ang mga pula. Merong panyo, may sapatos. Aba, may tabo pa rin. Iba-iba ang mga dala-dala. Very good. Kung lahat ng mga pinadala ko ay nakita ninyo, nahawakan ninyo ng mabilis, very good kayo. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Yay! Dahil tapos na tayong maglaro, alam kong ready ka na sa ating lesson. Mahilig ka bang makinig ng kwento? Mahilig ka bang magbasa ng kwento? Kung hindi ka pa mahusay sa pagbabasa, ay makinig ka sa kwento na sasabihin ko at babasahin ko sa inyo. Pero alam niyo bang maraming matututunan sa pakikinig at sa pagbabasa ng kwento. Ang kailangan mo lang ay focus. Kailangan mo ng masusing pag-intindi sa kwento dahil pagkatapos niyan, syempre, kapag may kwento, may katanungan. At kapag nasagot mo ang mga katanungan, ibig sabihin yan, naiintindihan mo ang kwento. At habang binabasa naman natin ang mga kwento, ay nahahasa o napapractice ang ating mga mata para makapagbasa tayo ng mabilis at maintindihan ang babasahin. Ready ka na? Ang manika. Ang manika ni Ana ay maganda. Mahaba ang buhok niya. Bilog at malaki ang mga mata. May suot na pulang bestida. May kulay ang mga kuko niya. Ang pangalan nito ay Nina. Paborito ito ni Ana, kaya lagi niya itong kasama. Ano raw ang pangalan ng manika ni Ana? Letter A, Joy. Letter B, Ana. Letter C, Nina. Ano raw ang pangalan ng manika ni Ana? A, Joy. B, Ana. C, Nina. Kung ang sagot mo ay letter C o Nina, ikaw ay tama. Ano naman daw ang kulay ng damit ng manika ni Ana? Ano ang kulay ng damit ng manika ni Ana? Letter A, puti. Letter B, pula. O letter C, itim. A, puti. B, pula. C, itim. Kung ang sagot mo ay pula, ikaw ay tama. Ang panghuling tanong, ano ang pangalan ng batang may manika? Ano ang pangalan ng batang may manika? Letter A, Laura. Letter B, May. O letter C, Ana. Letter A, Laura. Letter B, May. O letter C, Ana. Kung ang sagot mo ay letter C o Ana, ikaw ay tama. Very good! Nasusundan mo at naiintindihan mo ang kwento. Ang patatas ni Tomas. Si Tomas ay may tanim na patatas. Malalaki at biluhaba ito kapag inani.
Ang mga tanim niyong patatas ay marami. Masarap itong isama sa ulam na nilaga, sa menudo at kahit sa adobo, ilaga o iprito man ito. Paborito rin ng anak ni Tomas ang patatas dahil ito ay masarap at marami pang bitamina. Malapit na ang anihan ng patatas, kaya masaya ang pamilya ni Tomas. Napakinggan mo ba at nabasa ang kwento ng patatas? Narito naman ang katanungan. Ano raw ang tanim ni Tomas? Ano raw ang tanim ni Tomas? A. Ubas, B. Patatas, C. Kamyas. Letter A. Ubas, letter B. Patatas, o letter C. Kamyas. Kung ang sagot mo ay letter B. Patatas, ikaw ay tama. Paborito mo ba ang patatas? Very good, dahil ang patatas ay mayaman sa bitamina. Ano raw ang hugis ng patatas ni Tomas? Ano raw ang hugis ng patatas? Letter A, tatsulok. Letter B, biluhaba. O letter C, parisukat. Letter A, tatsulok. Letter B, biluhaba. O letter C, parisukat. Kung ang sagot mo ay biluhaba, ikaw ay tama. Letter B, ang tamang sagot. Biluhaba ang hugis ng mga patatas na itinanim ni Tomas. Sabado. Paborito kong araw ay Sabado. Sa araw na ito, mas mahaba ang tulog ko. Sa araw na ito, naglalaba ang nanay ko. Si tatay ay magluluto ng adobo. Ako at ang kapatid ko ay maglalaro. Taguan, habulan at piko. Kasabay kong maliligo ang aso kong si Coco. Paborito ko ang Sabado kasi pamilya ko ay kumpleto. Napakinggan niyo ba ang kwento tungkol sa Sabado? Narito naman ang ilang mga katanungan. Anong araw daw ang paborito ng bata? Anong araw ang paborito ng bata? Letter A, Lunes. Letter B, Linggo. Letter C, Sabado. A, Lunes. B, Linggo. C, Sabado. Ano raw ang gagawin nilang magkapatid? Ano raw ang gagawin nilang magkapatid? A. Maglilinis. B. Maglalaro. C. Magluluto. A. Maglilinis. B. Maglalaro. O C. Magluluto. Kung ang sagot mo ay letter B o maglalaro, ikaw ay tama. Ano daw ang pangalan ng kanilang aso? Ano daw ang pangalan ng kanilang aso? A. Lito. B. Sito. O letter C. Coco. A. Lito. B. Sito. O letter C. Coco. Kung ang sagot mo ay letter C o Coco, ikaw ay tama. Gusto mo pa ba ng kwento? Narito pa ang ilan. Sa bakuran. Maraming tanim sa aming bakuran. Sitaw, bataw, kalabasa at patola. Mayroon ding kangkong, upo at repolyo. Lahat ng mga ito ay tanim ng lolo ko. Mahusay siyang mag-alaga. Lahat ng tanim ay may bunga. Masaya si lola sa mga tanim ni lolo. Siya ang nagdidilig para ang mga ito ay lumago. Inaalis rin ang mga damo at insekto. Sa aming bakuran ay maraming puno, buko, bayabas, santol at makopa. Kaya marami ring mga ibong nakatira. Bata pa nang magsimulang magtanim si lolo, kaya sabi niya
gawin ko rin daw ito. Turo niya sa akin ang pag-aalaga sa lupa para magkaroon ng bungang maganda. Siyempre, pagkatapos ng kada kwento, mayroong tanong para malaman ni Teacher Jo kung talaga bang naiintindihan ang kwento at nakikinig kang mabuti. Unang tanong, sino raw ang nagtanim ng mga gulay sa bakuran? Sino raw ang nagtanim ng mga gulay sa bakuran? Letter A, Lolo. Letter B, Ana. O letter C, Lola. Letter A, Lolo. Letter B, Ana. O letter C, Lola. Kung ang sagot mo ay letter A o Lolo, very good ka. Tama ang iyong sagot. Sino raw ang masaya sa tanim ni Lolo? Letter A, Nanay. Letter B, Tatay. O letter C, Lola. Letter A, Nanay. Letter B, Tatay. O letter C, Lola. Kung ang sagot mo ay letter C, si Lola, ikaw ay tama. Panghuling tanong, ano-ano raw ang mga puno sa kanilang bakuran? Ano-ano daw ang mga puno sa kanilang bakuran? Letter A, buko. Letter B, bayabas. Letter C, santol. O letter D, lahat ng nabanggit. Letter A, buko. Letter B, bayabas. Letter C, santol. O letter D, lahat ng nabanggit. Kung ang sagot mo ay letter D, lahat ng nabanggit, very good ka. Ikaw ay check. Ikaw ay tama. Si Berto. Matalik na magkaibigan sina Berto at Ben. Lagi silang masaya kapag magkasama. Magkaibigan rin ang mga nanay nila. Mahilig silang maghabulan. Magpalipad ng saranggola, magpatintero, magtaguan, at magtumbang preso. Gustong-gusto rin nila ang umakyat sa puno. Isang araw, hindi lumabas ng bahay si Berto. Berto! Sigaw niyang malakas. Pero si Berto ay hindi lumabas. Ano ang nangyari? Tanong ni Ben. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Len, Hindi muna maglalaro si Berto. malungkot niyang sinabi kay Ben. May sakit kasi si Berto at kailangan ng pahinga. Pwede po ba akong sumilip? Hindi, Ben. Kailangan mag-ingat. Baka ka mahawa. Sa susunod na mga araw na lang kapag magaling na siya. Sagot naman ni Aling Len. Malungkot na umuwi si Ben. Dumaan ang isang linggo, hindi pa rin magaling si Berto. Nay, kailan po gagaling ang kaibigan ko? Hindi ka muna makikipaglaro kay Berto o kahit nasa kaninong bata rito. Delikado ang pandemya, kaya mas ligtas na manatili ka sa bahay. Balungkot na tinig ng kanyang ina. Pero paano po si Berto? Pag-alalang tanong ni Ben. Pagkatapos niyang magpagaling at magpahinga, mananatili siya sa loob ng bahay nila. Pero kukumustahin natin siya gamit ang cellphone. Salamat po, nanay. Sagot ni Ben. Hihintayin ko po ang kanyang paggaling at ang tamang panahon na pwede na uli kaming makapaglaro sa labas. Sa iyong narinig na kwento, ano daw ang pangalan ng kaibigan ni Ben? Ano kaya yung pangalan ng kaibigan ni Ben? Naalala kaya nila? Okay,
Letter A, Mark. Letter B, Ato. O letter C, Berto. Sino daw yung kaibigan ni Ben? Letter A, Mark. Letter B, Ato. Letter C, Berto. Kung ang sagot mo ay C. O letter C, Berto. Tama ka. Si Berto ang matalik na kaibigan ni Ben. Pangalawang tanong, bakit daw hindi pwedeng lumabas ang mga bata gaya ni Berto at Ben? Bakit daw hindi sila pwedeng lumabas? Easy-peasy. Alalahanin sa kwento. Letter A, dahil lagi silang naglalaro. O letter B, dahil sa pandemya. Bakit daw bawal lumabas? Bakit daw hindi pwedeng lumabas ang mga bata? Tama! Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Dahil sa pandemya. Mga bata, alam ko, miss na ninyong lumabas. Gustong-gusto na ninyong lumabas. Ang dami-daming mga buwan na hindi pa rin pwedeng lumabas, hindi pwedeng pumasok sa school, hindi pwedeng pumunta sa kung saan-saan. Pero kagaya ni Ben at Berto, kailangan pa rin maghintay. Kailangan maghintay para ang mas nakararami ay manatiling ligtas at mas safe kayo sa loob ng inyong tahanan. Marami ba kayong natutunan sa ating kwento? Kung nakapagbabasa na kayo, aba, very good! Congratulations! Kung hindi pa, kailangan ng practice at mas marami pang practice at tiyaga, syempre, at diligence para kayo ay eventually matutong magbasa. At mas maganda na naiintindihan ang bawat salitang binabasa dahil ang comprehension ay isang mahalagang skill, kagaya rin ng kasing halaga ng pagbabasa. Yan ay exercise ng iyong brain, ang pagbabasa at ang pag-iintindi sa binasa. Kaya, practice, practice, practice! Mahalaga na sa bawat araw, tandaan niyo mga bata, meron kayong natututunan, hindi rin hadlang ang pandemya o pananatili sa loob ng bahay para malimitahan ang inyong mga kakayahan na matuto. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, train up a child while he is young, and when he is old, he will not depart from it. Yan yung pinakamahalagang bagay na ginagawa sa mga bata. Dapat tinuturo ang tama at kayo ay natututo ng tamang pamamaraan, hindi lamang sa eskwelahan, kundi sa tamang panuntunan ng buhay para sa inyong paglaki. Ang mga pagpapahalaga na yan, lalong-lalo na ang pananampalataya sa Diyos, ay hindi makakalimutan hanggang sa inyong pagtanda. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro para sa panibagong edisyon ng Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hanggang sa susunod na klase, huwag kayong a-absent. Bye! Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Mabuti pa rin si God. May COVID-19 o wala. Yan ang tinuturo sa akin nila Mami and Daddy nang magkaroon kami ng COVID-19 sa family. Hindi ako natakot kasi inaalagaan nila ako at lagi kaming nagpe-pray. Kaya po, ingat po tayo lagi. Paglalabas, wear face mask, face shield, at mag-physical distancing. At syempre, ang mga batang kagaya ko ay bawal pa rin lumabas para ligtas. Mga magulang at teachers, saludo po kami sa pag-empower ninyo sa mga kabataan para manatiling positibo sa buhay sa gitna ng pandemya. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.
Madalas ka bang makaramdam ng pang-aapi o yung pang-aasar? Pakinggan mo ang aral sa kwento natin ngayong araw. Sa isang farm, may maliit na asno na laging pinagtatawanan. Tinatawag siyang lampa at hindi makatakbo ng mabilis dahil sa kanyang kaliitan. Hello, friends! Ang ganda ng suot mo. Ang sapatos mo ang kintab, nakakasilaw sa ganda. Wow! At ang karwahe ang laki-laki. Bagay na bagay sa'yo ang suot mong bakal sa katawan, kaibigang kabayo. Salamat sa inyo. Kaibigan talaga kayo. Oh, saan bang lakad mo, kaibigang kabayo? At napakaganda ng ayos mo. Hay nako, asno. Huwag mo nang itanong at baka mainggit ka na naman. Saan nga ang lakad mo, kaibigang kabayo? Simple lang naman. Ako ay susunduin mamaya ng isang katiwala. Nya! Sasakyan daw ako ng isang hari. Yung pinakamayabang hari sa kabilang bayan. Kaya, kitang-kita nyo naman, suot pa lang at karwahe. Mukha ng mayaman. Oo nga, kaibigang kabayo. Napakapalad mo naman at ang husay mo para piliin ka ng hari. Siyempre, tingnan nyo naman ang tayo ko. Very confident. Ano ba yung itsura mo, asno? Lagi ka lang nakayuko at nasa isang gilid nakapwesto. Bilis-bilisan mo naman ang kilos mo. Hindi mo ako gayahin. Isang malaking kabayo. Mabilis akong tumakbo. Halika, maghabulan tayo! Bilis! Paano ba yung mabilis? Ganito ba? Kumain ka ng isang sakong damo. Bibilis kang lumaki. Oo nga, bakit hindi ka gumaya sa amin? Ako si Kalabaw, napakasipag ko. Baw. Ako ang katulong ng boss ko na magsasaka sa araw-araw. Nagiging madali para sa kanya ang pagtatanim at kahit na ang pag-ani dahil kasama niya ako palagi. Kahit gaano katindi ang sikat ng araw, walang atrasan sa trabahong pangmalakasan. O naman, halos bahay ang daladala. Kasama ako ng boss ko kahit saan siya magpunta. Dala ko ay bigas, mga kagamitan, kahit ng kapaninda. Kasi hindi ako madaling mapagod at laging handang lumakad. Araw-araw, lagi siyang pinapansin ng ibang mga hayop gaya ng baka, kabayo at kalabaw. Pero madalas ay naiiwan ng asno na naluluha at nalulungkot. Oh, lampa! Lampa! Oh, lampa! 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 Pasensya na kayo. Hindi man kalaki ang katawan ko, hindi man sinlakas at singkising ng sa inyo, handa naman akong tumulong sa boss ko. Balang araw, pag malaki na ako, naniniwala akong magiging kagamit-gamit din ako. Sa ngayon, ganito muna ako. Ang lahat ng kaya kong gawin muna, ang aking sinusubukan. Marami ka pang kakaining damo, asno. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagmamalaki mo. At sa palagay ko, hindi mo kayang abutin ang mga bagay na narating ko na. Oo naman, kaibigang kabayo. Sa haba at ganda ng buntot mo, walang panama to kay asno. Sa takong ng sapatos kong kakatok-katok sa kalsada habang ako'y tumatakbo, Sa patugulan na lang sa sakahan, baka sumuko ang maliit mong katawan. Sa kulay ng balat mong maputla, maraming sikat ng araw ang iyong kailangan.
Opo, tatandaan ko po ang inyong mga payo, kaibigang baka, kalabaw at kabayo. Balang araw, kapag lumaki na po ko, susundin ko po ang mga sinabi ninyo. Sa kabila ng napakaraming mga masasakit na salita na binato sa batang asno, parang ang lahat ng ito ay hindi niya pinapansin at siya ay nagpatuloy na tumulong sa gawain ng kanyang amo hanggang sa isang araw, Kaibigang kabayo, baka at asno, narinig ba niyo ang usap-usapan? Yung naghahanap ng masasakyan ang Mesiyas sa Jerusalem? Talaga ba? Naku, hindi na nila kailangang mapagod dahil kapag nakita nila ako, sigurado akong alam na this. Palagay ko naghanap sila ng mas malaki at yung may mas kayang manatili sa mainit na sikat ng araw. Kagaya ko na isang kalabaw. O baka naman ang hanap nila ay isang baka. Sa lawak ng kaya kong kargahin, ang bahay ng may-ari isakay mo pa. Feeling ko, ako na talaga. Ako yun! Ako na kasi ang kinuha dati ng hari eh. Give chance to others. Ako yun. At ang others ay none other than me. Teka po, saan niyo po ako dadalhin? Naku, hindi ko po alam kung kakayanin ko po. Pero sige po, susubukan ko po. Ikaw? Laking gulat ng magkakaibigang kalabaw, baka at kabayo nang pinili ng lalaki na masasakyan ng Mesiyas sa Jerusalem para sa kanyang triumphant entry ay ang asno. Pinili ni Jesus ang humble asno dahil ito ang sumisimbolo ng kapayapaan. Dumating si Kristo sa sanlibutan, alay ang kapayapaan para sa pangkalahatan. Wow! Nakakamangha. Ang lahat ay umuyuko at nagbibigay pugay sa kanya. Ang lalaking nakasakay pala sa akin ay ang hari ng mga hari. Salamat po, Jesus! Mga bata, huwag na huwag niyong titignan ang sarili bilang mas mataas sa kapwa. Lagi niyong tandaan na mahal ni Jesus ang mga batang mayroong humble heart. Hindi natutuwa ang Diyos sa batang nangahamak ng kapwa-bata o nambubuli. Sabi nga sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto
Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo, makakasama mo sa online classes ngayong araw na ito. Kumusta ba kayo? I hope that you are all doing great. Alam nyo ba, ngayong araw na to marami tayong matututunan. Pero bago yan, let me check your attendance first. Paano? Ganito. Tingnan mo yung kulay ng damit mo. Ayan. Kung hindi ka pa sure sa color ng damit mo, itanong mo sa iyong mga kasama sa bahay. Kagaya ni nanay, ni tatay, ate, kuya, mga pinsan sa bahay. Tanungin niyo sila, ano po bang kulay nitong damit ko? Kasi yan ang magiging attendance natin. Kapag tinawag ko ang kulay ng iyong shirt, tataas mo ang iyong kamay at sasabihin mo, "Present, Teacher Jo." Ready ka na ba? Okay, magsimula tayo sa kulay black. Kulay black o kulay itim. Ayun, marami din ang nag-present. Okay, next, kulay blue o bughaw. Sino kaya dito ang naka-t-shirt na blue or bughaw? Ayun, maraming nag-present. Next color, brown o kayumanggi. Patingin nga! Ayan! Ba marami rin ang mga naka-brown o nakakulay kayumanggi. Ano kaya ang next color? Sino dito ang nakakulay green? Ayun! Ang ganda naman ng iyong suot. Kulay green o berde. Tama. Sinabi niya, "Present, Teacher Jo." Okay, next color naman ay orange. Color orange. Ayan! Aba, ang daming mga naka-color orange ngayon. Mga nakakulay kahel. Okay, present na ang mga naka-black, naka-brown, naka-green, naka-orange. Susunod na color naman ay kulay pink o rosas. Sino dito mga naka-color pink o rosas? Taas ang kamay at sabihin, "Present, Teacher Jo." Very good. Next color ay purple. O, sino ang naka-purple dyan sa inyo? Patingin nga. Aba, may naka-purple. Nagtaas ng kamay at nagsabing, "Present, Teacher Jo." Very good. Next color naman ay red o pula. Red o pula. Aba, mas maraming naka-red o pula. Yan, hello sa inyo. At ang mga nakakulay, puti naman. O, may mga naka-color white ba? Ayun, madami. Very good. Maraming nakakulay puti. At last color ay nakakulay dilaw o yellow. Ayan, at dami rin. Naka-color yellow or dilaw. Ay, may nakalimutan si teacher. Nakakulay gray o abuhin. Aba, meron din. Present, Teacher Jo. Magandang araw sa inyong lahat. Present na lahat. Okay, tayo'y tumayo. At lahat ng bata ay ngumiti. Very good. Tingnan nyo. O, diba?
Kapag kayo ay nakangiti, mas lalong lumalabas ang inyong mga kagwapuhan at ang inyong mga kagandahan. Kaya dapat laging ngingiti sa araw-araw. Teka, alam niyo ba kung anong araw ngayon? Anong araw ba ngayon? Aba, tama. Alam niyo ba ang lahat ng pangalan ng bawat araw sa linggo? Sige nga, isa-isahin natin. Ano nga ba ang unang araw sa araw ng linggo? Nabigay ko na yung clue. Okay, ito ay nagsisimula sa letter L. L o L. Linggo. Yan, sabihin mo nga, linggo. Linggo ang unang araw sa isang linggo. Ito rin yung araw kung saan mas marami ang nagpapahinga. Ang ikalawang araw ay nagsisimula rin sa letter L. L. Ano kaya yon? Lunes. Tama. Lunes o Monday. Yan ang unang araw naman ng pasok sa eskwelahan. Sa trabaho, yung iba. So, meron na tayong dalawang araw. Una ay ang linggo, tama, o Sunday, at ang ikalawa ay ang Lunes o Monday. Very good. Ano kaya ang ikatlong araw? Ang ikatlong araw ay nagsisimula sa Ano kaya yon? Tama! Martes. Martes o Tuesday. Ang susunod na araw naman ay nagsisimula rin sa letter o letter M. Ito ay Miyerkules. Very good. Miyerkules o Wednesday. Yan naman ang tinatawag na middle of the day o middle of the week. Ang susunod na araw pagkatapos ng Miyerkules o Wednesday ay nagsisimula sa letter H o ito ay araw ng Huwebes. Very good. Huwebes o Thursday. After ng Thursday o ng Huwebes, susundan yan ang araw na nagsisimula sa letrang B. Tama. Biyernes. Biyernes o Friday. Friday. Walang klase o tapos na ang klase ng mas nakararami. Ito yung huling araw, huling pasok sa school kapag Friday. Kaya marami ang favorite ang Friday o ang Biyernes. Okay? Pagkatapos ng araw ng Biyernes, ay kinabukasan gigising ng tanghali dahil ito ay araw ng nagsisimula sa letter S. At ito ay Sabado. O in English, Saturday. Ayan. So, we have 7 days in a week. Ano-ano na nga yun? Yung 7 araw na yon, ulitin nga natin. Linggo. Lunes. Martes. Miyerkules. Huwebes. Biyernes. At Sabado. Very good. Sa bawat araw dito sa ating bansa, merong 2 klase ng klima o ng weather. Sa English, weather forecast o sa Tagalog ay lagay ng panahon. At dito sa ating bansa, ano na nga pala pangalan ng bansa natin? Anong bansa tayo? Tama, Pilipinas o Philippines. Dito sa ating bansa, ang tawag sa atin ay isang tropical country. Kapag tropical country, meron ng 2 klase ng panahon. Yan ay ang tagtuyot at ang tag-ulan. Ano daw yung 2 klase ng panahon? Tama, tagtuyot at tag-ulan. Or sunny day at rainy day. Very good.
Ang panahon ng tagtuyot o ng summer ay panahon na mainit. Mataas ang sikat ng araw, maraming naka-shades, maraming nakapayong. Gustong-gusto yan ng maraming tao kasi marami yung nakakalabas. Noong araw, bago yung pandemic, maraming nakakaswim, maraming nakakapasyal sa labas, sa mga parke, sa mga outdoor o gumagawa ng iba't ibang mga outdoor activities. Yan ay sa panahon ng tagtuyot o ng sunny day. Ang ikalawang panahon ay opposite o kabaligtaran ng tagtuyot. At yan naman ay ang rainy day. Very good. Rainy day o tag-ulan. Kapag tag-ulan, syempre basa ang panahon. Maraming tubig, maraming ulan, may pagbaha, madulas ang kalsada, kaya mas madalas ang mga tao ay nasa loob ng bahay para mas ligtas silang lahat. Pero kailangan ng bawat bansa ang ulan dahil ito ang nagsusupply ng tubig para sa mga pananim. Nagsusupply ng tubig para sa inyong mga bahay, sa mga company, sa mga negosyo. Ang tubig ay mahalaga. Kaya ang pag-ulan dapat din natin pinapasalamatan sa ating Diyos. Okay, ano na nga ang dalawang klase ng panahon na meron tayo dito sa Pilipinas? Tama. Tag-ulan o sunny day at ay mali. Very good. Ang galing ninyong makinig. Ano na nga yung dalawang panahon? Tag-init o sunny day at ang tag-ulan o rainy day. Very good. Sa dalawang panahon na yan, tulungan niyo nga si Teacher Jo. Ano ba yung mga sinusuot ng mga tao o ginagamit ng mga tao kapag panahon ng tagtuyot o ng summer? Ano ba yung mga sinusuot? Sige nga, magbigay nga kayo ng mga sinusuot ng mga tao kapag summer. Okay, very good. Shorts, sando, very good. Sombrero, gumagamit din ng shades, gumagamit din ng payong, tama. Gumagamit din ng, pamunas ng pawis. Ayun, panyo o bimpo at, ano pa to? Gumagamit ng pamaypay para pangtanggal ng pawis at para guminhawa ang pakiramdam. Okay, sa panahon naman ng tag-ulan, ano naman ang sinusuot at ginagamit ng tao? Okay, unang-una na dyan, syempre, ay ang payong. Kailangan ng payong para hindi mabasa. At para mas extra protection, lalagay ng kapote. Para hindi mabasa yung paa, para hindi mabaha, ano yung gagamitin? Very good! Magsusuot ng boots. At ano pa? Ano pa yung pwedeng gamitin? Para hindi malamigan ang katawan. Anong isusuot? Very good! Jacket. Mag-iingat tayo lagi sa panahon ng tag-ulan dahil basa ang kalsada, basa ang daan at syempre mataas ang posibilidad ng pagbaha. Kaya kapag nasa panahon tayo ng tag-ulan o rainy day, ay sinasabi ng inyong mga magulang, huwag kayong lalabas dahil baka kayo ay mapaano. So to be safe, just stay inside your houses. Okay? Dahil natutunan din ninyo ang weather o panahon, tingnan nga natin ano ba ang panahon ngayon dyan sa inyo. Bibigyan ko kayo ng time para sumilip sa inyong bintana. Naku, ano kaya? Tag-ulan kaya sa kanila o tag-araw? Dali, tingnan nyo na sa inyong mga bintana. Let's see if it's rainy day or sunny day today. Nakita nyo na? Very good. Yung iba nagsabi, Teacher Jo, dito po sa amin, tag-ulan o rainy day. Dito naman po sa amin ay umaaraw o sunny day. Ayan. Yan ang dalawang weather na meron tayo
tayo. Hindi pa tayo nakakaranas ng yung parang sa ibang bansa na maraming snow. Naku, hindi ready yata yung bahay natin sa ganon. So, meron lamang tayong dalawang weather, and that is rainy day o tag-ulan at sunny day o tag-araw. Marunong ka na bang magsulat? Kung hindi pa o hindi ka sanay magsulat, magandang araw sa iyo dahil ako si Teacher Jo, tutulungan kita na makapag-practice ng pagsusulat. Pagsusulat ng iba't ibang mga letter. Okay? Pero syempre, bago tayo magsimula, bibigyan ko kayo ng oras para kunin ang inyong paper at pencil. Yung lapis at papel. Yung papel ninyo na mayroong guhit na blue, red, blue. Okay? Kunin nyo na, bilis! Ayan. Ngayong ready na kayo, gamit ninyo ang inyong papel at ang lapis. Narito ang ilang mga linya na gagamitin mo sa pagsusulat ng mga titik. Kasi bago ka magsusulat ng mga titik, meron ka munang papraktisin na mga iba't ibang hugis ng linya para mas makabisado ng iyong mga kamay ang pagsusulat. Ang Pilipinas ba ay mayroong ilang alpabeto? Sige nga. Yung iba na kumakanta A, B, C, D. Bilangin nyo nga. Okay. Isa-isahin nga natin kung ano-ano ang mga alpabetong ito. Gusto niyo ba kantahin natin? Sige nga, kantahin natin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yan ang ating alphabet. Yan ang ating Filipino alphabet. Merong N, merong NG. Yan. So, tandaan ninyo ha. Yan ang mga isusulat ninyo sa mga susunod pa nating lesson. Yan ang ating aaralin. Ang mga alpabetong Pilipino. Ulitin nga natin, isa-isahin. Letter A. Sa letter A, dapat may kasamang maliit na A. Diba? Kita ninyo sa ating screen. Letter A, maliit. Malaking letter A at maliit na titik A. Susundan ng malaking titik B at maliit na titik B. Malaking titik C at maliit na titik C. Ang malaking titik D, katabi niya ay ang kaniyang maliit na titik D. Susunod ay ang malaking titik. Very good. Malaking titik E na susundan ng maliit na titik E. At ang susunod sa titik E, sa letter E ay F o malaking letter F. Susunod ay maliit na letter F. Pagkatapos ng maliit na letter F ay ang malaking letter G. Pagkatapos ito ay ang maliit na letter G. Malaking letter H, maliit na letter H. Malaking letter I, maliit na letter I. Malaking letter J, maliit na letter J. Malaking letter K at maliit na letter K. Malaking letter L at maliit na letter L. Very good. Anong next? Uy, ang galing. Malaking letter
M. Katabi ng malaking letter M ay ang maliit na letter M. Very good. Susunod ay ang malaking letter N. Sunod ay maliit na letter N. Ano ang kasunod ng malaking letter N? Malaking letter N-ye. Okay, at ang katabi ng malaking letter N-ye ay ang maliit na letter N-ye. Susunod ay ang NG na malaking letter N at G. Susunod ay ang letter O na malaki at maliit na letter O. Next ay ang malaking letter Q at ang maliit na letter Q. Anong kasunod ng letter Q? Uy, ang galing memorize. Letter R and then small r. Susunod ay ang big R. Tapos, hindi. Big S na. Okay, very good. Big S, tapos small s. Pagkatapos ay ang malaking letter T and ang maliit na letter T. Very good. Next ay ang big letter U. Okay, at ang small letter U. Very good. Ang malaking letter V at ang maliit na letter V. Ang galing. Susunod ay ang malaking letter W at ang maliit na letter W. Very good. Susunod, 2 letters na lang. Malaking letter X. Tama. At ang maliit na letter X. Okay. Konti na lang. Malaking letter Y. At ang maliit na letter Y. And last but not the least, big letter Z. Very good. At small letter Z. Yan ang 26 alphabet ng ating bansa o Philippine alphabet. Ngayon, ready na kayong sumulat. Okay, kunin ang inyong papel. Kung meron kayong maliit na table dyan, mas maganda. At gamit ang inyong lapis. 5 ang guguhit natin. Meron tayong 5 klase ng mga guhit. Na ipapaliwanag ko anong klase ba itong mga guhit na ito. Una ay ang linyang patayo. Linyang patayo. Sige nga, tingnan niyo yung kamay ni Teacher Jo. Linyang patayo. Sa linyang patayo, guguhit ka ng tuwid na linya simula sa taas sa inyong papel. Diba may nakikita kayo dyan na blue, red, blue. Doon sa magsisimula ang lapis sa pinakamataas na linya na kulay blue. Guguhit kayo ng patayong linya papunta sa red line, papunta sa blue line. So, ang tuwid na linya ay nasa blue, red, blue. Sige nga, subukan mong gawin. Very good. Next line, linyang pahiga. Linyang pahiga. Okay? Magsisimula ka ulit sa blue line, patawid sa red line, hanggang sa blue line ulit. Okay? Linyang pahiga. Ang linyang pahiga naman ay parang humihiga yung line o pa-side ang gagawin mo. Magsisimula ka ulit sa blue, tatawid sa red, matatapos sa blue. Very good.
mo pa naaayos yung linya, konting tiyaga. Huwag malulungkot, huwag maiinis, humingi ng tulong sa iyong kasama sa bahay, lalong-lalo na kung kasama mo ang iyong nanay, ang iyong tatay, o yung lolo't lola mo. Pero mas maganda, ikaw yung magdodrawing o ikaw yung guguhit ha, hindi sila. Kasi hindi naman yung kamay nila yung gagamitin mo na pangguhit, di ba? Okay. So, kailangan practice mo yung kamay mo dahil hindi mo mahihiram yung kamay ng lolo't lola mo sa school para sila yung magsulat ng pangalan mo o kaya ng alphabet. Oh, very good. So, dapat ikaw ay magte-train, magpa-practice, magsulat. Ano yung ikatlong line na papracticein natin? Ang ikatlong line ay ang linyang pakurba. Linyang pakurba. So, ito naman yung parang baligtad na U. O, diba? Parang ganito. Linya na baligtad na U. Medyo mataba na para bang isang guhit sa rainbow. Ayan. Kung para mas maklear sa iyong isip. Gagamitin naman natin na lines ngayon ay dalawa lang. Ang red line at ang blue line. Okay? Magsisimula ang lapis sa pagguhit mula sa kaliwa. Pakurba papuntang kanan. Yan ang linyang pakurba. Nagawa mo ba? Very good. Kung hindi mo nagawa, pwede ka pang mag-practice. Ika-4 na linya ay ang yung pinakamadali, linyang paputol-putol o broken line. Isang linya lang naman ang gagamitin natin. Yung third line, which is the color blue. Doon mo isusulat ang linyang paputol-putol. Parang tuwid na linya, pero puputol ka. Hihinga ka, tapos guguhit ulit. Hinga, guhit, hinga, guhit. Yan, ang tawag dyan ay broken line. Sige nga, subukan nyo nga gawin. Isulat nyo nga ang linyang paputol-putol o broken line. Patingin nga. Aba, nagawa mo ng tama. Very good. Sige nga, patingin nga lahat ng mga ginawa ninyong mga linya. Pakita nyo sa screen. Titingnan ni Teacher Jo. Uy, very good. Ang gagaling. Mahusay. Para mas mahusay pa kayo, mag-practice kayo everyday ha ng inyong pagsusulat sa iba't ibang klase ng mga linya. At ang panghuli, at ang panglima din na linya na gagamitin natin ay ang linyang zigzag. Linyang zigzag o parang mga matutulis na bundok na dikit-dikit. Patingin nga. Aba, nagawa mo ng tama. Very good. Hihintayin namin ang mga gawa ninyo, ha? Practice tayo ulit magsulat, ha? Practice pa more, sabi nga nila. Okay, isulat sa maliit at malaking letra ang mga sumusunod na unang titik na sasabihin kong salita. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Unang salita. Bata. Ano ba yung unang letter sa salitang bata? Tama. Ang unang letter ay letter B. Okay, sa inyong papel, isusulat ninyo, uunahin natin ay ang malaking letra. Malaking letrang B. At ang maliit na letter B.
Okay, yan ang isusulat ninyo. Yung first alphabet ng word na sasabihin ko. Naintindihan na? Okay, simulan na natin. Ang unang salita ay aso. 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 Ano ang unang titik sa salitang aso? Yan ang isusulat mo. Malaking titik at maliit na titik. Tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay malaking titik at maliit na titik very good! Ikaw ay tama. Okay. Yes! Next word. Ready na sila. Next word ay elepante. Elepante. Ano kaya yung unang letters sa elepante? Naku, naisip na nila. May mga nagsusulat na at excited nang ipakita. Very good! Ang unang letter ay letter E. Kaya ang nasa papel mo dapat ay malaking letter E at maliit na letter E. Very good! Next word. Ibon. Ibon. Ano kaya yun? Ibon. Aba, ang bilis lang, tapos agad. Tama, ang letter na dapat mong isulat ay malaking letter I o E at maliit na letter I o E sa Tagalog. Next word. Okra. 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 Ano kaya yung unang titik sa salitang okra? Very good. Aba, ang bilis Parang may linyang pakurba. Big letter O at small letter O. Very good. O, diba na-apply na ninyo ang linyang pakurba? At ang panghuli ay upo. Upo. Ayun. Ano kaya ang unang titik sa salitang upo? Very good. Naisulat na ulit. Ang letter U. Malaking letter U at maliit na letter U. Magaling! Kapag lagi kang nagpa-practice magsulat, makakabisado ng iyong isip at ng iyong kamay ang pagsusulat. Ang tawag dyan ay muscle memory. Kaya madali nang susunod ang kamay mo. Huwag kang matatakot magkamali dahil yung lapis naman may nakaredy yan na pambura. Kung wala kang pambura, pwede kang humiram sa kapatid mo. Kung wala kang kapatid, magpabili ka. Kasi mura lang naman yung pambura. Okay? So, kailangan mo yan, magagamit mo yan habang ikaw ay nagpa-practice. Huwag matakot magkamali. At huwag ma-frustrate agad. Huwag malulungkot. Try and try until you learn. May magandang bukas ang mga batang disiplinado. Yan, sabi nga sa mga awit 94 verse 12, mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Okay? So maganda na habang bata ka pa, ay meron kang puso na laging handang matuto dahil lahat ng yan magagamit mo sa paglaki mo. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, nakasama mo ngayong araw na ito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. God bless you! Eskwela Online Paaralan